Good day mga ka-backyard, at ito na pala yung ating natira sa ating fermented feeds. Kaunti na lang po yung natira sa ating fermented feeds. Ayan. Ito po yung fermented na sapal ng taho at saka darak, molasses at asin. Ayan. Kaunti na lang kasi kailangan na natin gumawa ulit ng panibago. At ito na pala yung raw materials na gagamitin natin. Siyempre, meron na yung sapal ng taho at saka darak. Ini po yung darak ng mais, darak ng palay. So yung available dito sa amin is darak ng mais. Kaya medyo yellow yung kulay niya. Lalagyan pala natin to ng asin. Ayan, estimated lang yung asin natin na nilagay dito. Ayan. Kanina pala nilagyan ko na to ng asin pero hindi ko lang na-record kaya dinagdagan ko na lang yung asin para naman sa ganun ay makita niya talaga na hinahaluan natin to ng asin. Hahaluin lang natin to hanggang sa mag-mix yung asin dyan. Yan, imi-mix natin, imikos-mikos natin. At ito na yung pinakamahalagang ingredients, molasses. Yan, ito yung ilalagay natin dito sa ating molasses. Fermented para naman sa ganun, ito siya magiging perfect, no, para hindi masira yung ating mga piniferment, no. Pwede naman tayo magburo na puro-purong asin pero hindi po yan kakainin ng ating mga alagang manok kasi nga maalat. Pero ito dahil manamis-namis, gustong-gusto nila itong kainin. Sa mga nagtatanong pala kung bakit kailangan to bang i-ferment, pwede naman pakain natin ng diretso. Yung fermentation po kasi ay pinapatagal natin na para hindi masira yung mga ginagawa natin. Kasi pag papakain natin to, yung taho kasi, pag kinuha natin ngayong umaga, pagdating ng hapon, mapapanis na yan. Kaya ganon kahalaga yung pag-ferment ng mga ganito. Sa ibang fermentation naman po, pwede kayong gumamit ng saging, kangkong, asola, at kung ano-ano pa na pwedeng gawin na i-ferment, pwede po yun. Pero ito yung mga basic example na pwedeng i-ferment dito sa atin. So kung makikita nyo, yung kulay ng ating fermented ay ganyan na. Yan. Haluin lang natin ito ng haluin mabuti hanggang siya ay magiging kulay light brown na kulay. Yung ibig sabihin yan ay nahalo na po natin ng tama yung ating molasses at yung ating raw materials. Dadagdagan pa po natin kung ito po ay kulang pa. Ito po ay kagandahan kung saan pinapakain nyo po ito habang tumatagal po na piniferment ito, magkakaroon po ito ng tinatawag natin na probiotics mismo yung ating ferment. Alam nyo ba yun, yung probiotics? Minsan bumibili pa tayo ng mga probiotics para ipakain o ipainom sa ating mga alagang manok. Pero pag ferment natin ito, dito na magkakaroon na to ng sariling probiotics o yung mga good microbio or good bacteria para nandoon, no. Pag maganda kasi yung pagka-ferment mo, hindi ito masisira. So ibig sabihin yung mga bacteria diyon ay good bacteria. Pero pag may makita ka na molds or something itim, yung pumasok doon is bad bacteria o yung pangit kaya napapanis. So ganito lang mga kabakyard, halo-haloin lang natin hanggang sa ito ay matapos. At pagkatapos pala natin mahabang haluan, ito na siya. Yan, yung kulay niya is parang light brown o kaya parang dilaw-dilaw o parang feeds. So ibig sabihin nito is okay na yung ating paghahalo. At dito pala natin nilagay sa ating drum na ano yata ito, 20 liters. 20 liters 80 liters pala. 80 liters. Ay, tama ba? Hindi ko alam. Basta malaki ito, no? Ito yung nilalagyan pala ng chlorine para sa mga swimming pool. O, dito sa atin ay nahingi natin. Kaya nakalibre tayo. Pero pag binili mo ito, ay umabot pa ito ng 250 pag nabili mo ito. So, ayan. Ganda ng kulay ng ating fermentation. Ibig sabihin nito ay okay yung ating
paghahalo. Bali, pipermint natin to siya ng 2 weeks. Sa palagay ko 2 weeks o baka 1 week lang kasi yung natira natin doon is parang 1 week na lang yun bago maubos. Pero kahit 1 week to siya na pinermint, okay na rin to. Yung purpose ko lang kasi dito ay para tumagal yung sapa ng taho. Kasi pag kumuha tayo ngayon na madami at hindi natin i-ferment, sayang yung kuha natin kasi yung kinakain ng manok natin ay konti lang naman. Pag araw-araw ka naman kasing kumuha doon, parang nakakapagod din na kumuha doon sa mga nagbebenta ng taho araw-araw. So yung ginagawa ko, kumukuha ako ng maramihan tapos i-ferment ko. Yan, para ito na sunod yung ipapakain ko sa aking mga alaga. O ayan. At ito na, malapit na nating natapos yung paglagay dito sa ating maliit na drum, no? Ayan, bali kaunti na lang. Siyempre kailangan natin talaga singutin ito para naman sa ganon ay talagang lalagay natin lahat dito sa ating drum. Ayan, gusto po natin ilagay at ito na mga backyard yung kulay. Ayan, linisan lang po natin ito bago natin takpan, no? Ayan. Ayan, pero ano pa, kulang pa to, dadagdagan pa natin to bukas. Kuha ulit tayo ng sapalantaw. Ayan, ito pala yung kagandahan dito sa kanyang lock, talagang lock na lock. Ayan, baliktad, saan ba? Ayan, nahirapan ako yata magsarado dito mga kabakyard. So ayan na mga kabakyard, at ilalagay na natin to sa gilid ng ating alright, at ito na pala yung ating bagong ferment. So kalahati. So bali bukas kukuha ulit tayo ng sapalang taho at ilalagay ulit natin dito para sa ganun ay mapuno ito. At ito naman kasi ay sobra na sa kalahati yung bawas natin, no? Ito ay ginamit ko po ito, no? Pinabot ko po ito ng 3 weeks. Kaya maganda po yung fermentation. Ayan, no? Nakita nyo yung lumilipad na yan. Yan. Yan yung black soldier fly. Yan. Ayan, ayan, ayan. Yan, pumasok. Ito din kasi isa sa mga iniitlogan ng black soldier fly, no? Ayan, black soldier fly yan. Huliin nga natin to. Ayan, ito yung sinasabi ko na black soldier fly. Isa ito rin sa gustong gusto nilang pangitlogan yung manamis-namis na asim-asim. Ayan yung black soldier fly yan. Hindi po yan bangaw, mahaba po ito. Ayan. Yan yung itsura ng black soldier fly. So ibig sabihin pala, dito sa aking yard or backyard is maraming black soldier fly. Yan. So nang binuksan ko, naamoy niya, ay pinupuntahan niya. Yan. Black soldier fly po ito. May itlog ito. So tatry ko na maggawa ng attractant nito. Yan yung black soldier fly. Ayan o, nangingitlog o. Ayan, itlog niya sa kamay ko o. So ngayon isasarado natin ito mga kabakyard, na ayun yung feeds fermentation natin na sapalang taho at darak, asin at saka molasses. Yung amoy pala nito manamis-namis na maasim, parang kilikili ba? Hindi naman yun. Okay mga kabakyard, thank you.